Lagi na day. Huwag men, balapos man ta sa kuha ba? Alright, so update ho tayo ngayon oh. Bali, ito na yung ano natin siguro huling vlog natin papunta sa Kingdom of Jesus Christ vicinity no. Para tingnan yung mga ano. Para tingnan natin yung mga ganap doon. So ngayon or kanina no, earlier ago, like mga siguro mga alas 12 yung tanghali. Meron tayong mga nakikita mga random shared post sa ating Facebook. So yun nga tungkol sa KOJC pa rin siya na si ano yung si attorney yun ng KOJC na abogado, lawyer ay nag-file ng temporary restraining order. So ibig sabihin nun siguro ay para sa ipapahinto muna yung ginawa search pursuant kaya Pastor Apollo Kibuloy. So tingnan natin, hanapin na natin yung article na nakita natin kanina. Basta ano siya, pagkakaintindi ko dito sa mga nakikita kong post, although hindi ko man binasa lahat pa, parang nag-withdraw na yata ng mga kapulisan. Hanapin natin ito yun. Kahit kayo dyan, pwede nyo tingnan sa isiminay para sa mas further information. Yun sisirain lang building. Tagal mahanap, kapag hinahanap ang tagal na mawala, pero kapag di natin hinahanap, ayun panay papakita. Siya na medyo matagal. Ayan, hanap natin isiminay. So enjoy na lang muna yung rides ho ninyo dyan. Basta itong bus na sinakyan ho natin, sabi ni kuyang driver ay hanggang lang sila kuha, tapos ikot sila sa may bypass road papuntang SM Lanang. Tama. So doon niya tayo drop sa may kuha, pero sure ako na makakadiretso na to ngayon kasi nga kanina nakita ko na nag-withdraw na yung nag-rejoice na yung mga members yung mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy. So yun nakita na ho natin yung hinahanap po natin na article kanina na shared or post by SMNI News 2 hours ago, August 27. Sabi nito, KOJC Legal Counsel Attorney Israeli Totorion files motion for temporary restraining order injunction versus Marbil, Torre, Marantan and police officers before the Office of the Clerk of Court at Regional Trial Court Davao City today. So ano ibig sabihin so parang restraining order, ang pagkakaintindi ko dyan sa restraining order is papahinto muna yung pangkasalukuyang ginagawa na operation. So yan man ay sa pagsi-search search pursuant, paggagawa ng mga establishment o pa mga basa temporary restraining order. So ngayon di ko alam bakit nagre-rejoice na itong natin mga kababayan nating mga members ng KOJC. So tingnan ho natin yung mga live dito. Tears of joy. So KOJC missionary workers hindi mapigilang maluha sa kagalakang makaraang aprobahan ng korte ang writ of amparo ng KOJC versus PNP DILG. So victory shout KOJC missionary workers nagbunyi sa naging desisyon ng korte na palayasin ang mga pulis na illegal na kinukubkub ang KOJC compound sa Davao. So ibig sabihin confirmed na itinigil muna nila. So hindi ibig sabihin na hindi na sila babalik Di pa natin alam. So ibig sabihin may mga pa yan mga development stories pwedeng babalik sila next week. Depende kung hanggang kailan ang ibigay na i-grant ng Korte Suprema sa hininging final nilang restraining order. Tapos tingnan natin yung mga live video talaga ng mga KOJC members
para maipakita sa inyo sa sa screen. Yun oh. KOJC Religious Compound, Davao City. Tapos meron din itong isa sa Bonifacio, Manila. Mabuhay ang KOJC, mabuhay Isiminay. Tagos puso ang kanta, nakakaiyak, salamat. So you know, Tinatang mo dito. Tinatang mo aligwan. Sinlanang. ayun merong live na streaming dito si si Rasi Laranas. Isa atong full-time worker sa loob ng compound. So kumakanta sila ng Rejoice song. Di ba? Ang mahalaga diyan kahit hindi man talaga siya tawag nito, hindi man talaga siya 100% na hindi mabalik kasi na nga lang, di ba, TRO. So maaaring babalik pa rin sila sa operation by hindi natin alam kung kailan. At least makapagpahinga, makabalik na yung mga full-time workers, no? Yung community sa loob ng KOJC compound ay makakabalik na sila para makapagpahinga kasi tahanan nila yun sa mga hindi nakakaalam sa mga kakapanood lang dito. Ang KOJC sa loob ay hindi lang siya basta lang simbahan, hindi siya basta kay kingdom lang, no? So yun ay community. Ibig sabihin ng community consist of family talaga, di ba? So may mag-asawa at may mga anak. So yung mga nagdaang mga tensyon D1, D2 and D3, ang parang naging protocol ng PNP isa parang semi-lockdown ang datingan. Kumbaga pag once na makalabas ka ng compound, hindi ka na pwedeng bumalik hanggang sa yun, konti na lang yung naiwan sa loob ng compound. Tapos yun, marami na yung mga kapulisan. So buti na lang at granant, no, yung final ng kailang legal counsel na si Attorney Israelito Torion. Mali. So kahit paano ay makapagpahinga sila. Tapos kung narinig yung kanina, mayroong sumigaw na makakabalik na sila sa eskwela, sa klase. Dito is 27, anong pitsa ba ngayon? 27, anong araw? Martes. Kasi kung hindi pa na TRO, kung hindi pa umalis sa mga kapulisan, maaaring tuloy-tuloy sila sa pag-aaral via online class na lang. So yun talaga yung pinaka number 1 affected. So hindi pa natin ito ma-confirm na makakadaan pa, tingnan natin, pero syempre sure na yan wala nang mga police, ibig sabihin wala nang barricades, wala nang lockdown sa area. So ibig sabihin makakadiretso lang ang bus. So ito yung purpose ng video na to, makakadaan na ba ang mga buses, madadaanan na ba yung passable na ba ang airport. So malalaman natin yan hanggang sa matapos ang ating video. Mga pulis isa-isang nagsialisan matapos bigyan ng protection order ng korte ang KOJC. Ayan na. So paalam, no, kaya Tore, Diwata Tore kung tawagin ng mga tao, tsaka yung mga kapulisan. So siya, kumbaga win-win situation talaga to. Both side ay nakikinabang. Yung mga full-time worshipper, yung mga membro ng KOJC, makakatulog na ng maayos. Tapos yung mga pulis din naman, tao na din naman sila, no, na napagod din.
Oh, yung nasabi, pasensya na. Ika lang talaga, no? Siyempre mga kapulisan natin, talagang susunod na sila sa mandate ng kanang mga commander, mga nakakataas nila. So sino ba yun? Si Tory, si Marbil, tsaka DILG siyempre. Kahit pasabihin natin na ang tungkulin ng mga kapulisan ay para mapanatiling ligtas at maayos ang sambayan ng Pilipino. Ang ratio pala sa Pilipinas sa kapulisan natin is 1:500. Yan ang sabi ng pulis na nakausap natin dun sa nagbabantay sa labas sa QOGC compound. Kasi akala ko dati ang ratio is nasa 1:100. So mas malala pa pala, 1:500 pala. So ganyan ka kulang ng kapulisan sa Pilipinas. So kung iisipin natin yung figure na yon, parang ang hirap paano iligtas ni Mr. Policeman, paano niya panatalihing ligtas ang 500 katao na siya lang mag-isa. So ibig sabihin dinaig niya pala si Superman or si Darna. So yeah, indication na to na madadaanan na yung highway ng airport area kasi ito marami ng sasakyan na dumadaan dito. So wala nang nag-a-attempt na magre-route sa may Bahada area and sa mga nanonood dyan ng mga QOGC members. So temporary congratulations lang kasi maaaring balikan pa kayo ulit. Hindi pa tapos ang kanilang transaction, hindi pa nahuli si Pastor. So babalikan talaga yan. Tsaka sa mga kapulisan naman na nanonood nito o sa mga may mga kamag-anakan ng mga kapulisan na pasama sa 2000 na kasama sa operation manhunt operation ni Pastor Apollo Kibuloy. So congratulations kahit paano ay hindi na kayo mag-aalala sa yung kamag-anakan ng mga pulis na yan na nga walang maayos na pwesto sa pagtulog. At sa mga sympathizers naman ng QOGC, ayun na kahit paano na kayo yung mga bleeding hearts ng mga nagdaang 3 araw dahil nga sa commotion, tension na naganap between police and the innocent members of QOGC ay yung mga bleeding hearts po ninyo ay medyo hindi na magdudugo sa awa kasi yun na nga makakapagpahinga na sila, makakatulog na sila na maayos. So pwede nyo i-search itong si Razi Laranas para makita nyo kanyang mga shared post. Goodness of God, 7 minutes ago. Yan, goodness of God, yan. Dasal sila. So yun na yun ang natin content for today's video is good news kasi makakadaan na tayo mga pasahero na umaasa sa ruta ng CP Garcia, lalo na sa may bandang airport.
Nanuklod. So kapag ito ngayon makalagpas ng ano, kuwa, walang sita or haharang ng mga taga City Timo. So ibig sabihin yan, dire-diretso na tayo dito. So yun ang good news. At passable na yung CP Garcia Diversion Road. Di ba? Kung napansin niyo sa nagdaan kong mga vlog, ngayon ang dami na sasakyan. Congested na yung daan dito. Pero nung huli hindi. Kasi di nga passable. Yan, malapit na sa Kuwa. So pag nalapasa tayo dyan sa Kuwa ngayon, ibig sabihin niya na ay passable na talaga, no? Confirmed. So, sa mga taga northern part of Davao, maaari na kayong dumaan dito sa area. Diba? Pwede na. So, congratulations. Dito naman to, no? Okay na daw. Nag-seniors na ang demo. Okay na daw.
Mahunong manig waxis no. Waxis tumakdo dati. Oh, dito raw na. Ay ka to, kuhan sa tuloy. Pwede no? Oh. Okay. Ay, depende ron kung na makakanta diya ron. Makahunong ta, kung na-area diya makahunong ta. Kasi dili nila padrapan diya. Okay. Kasi bawal sila magpadrap. Depende lang sa sitwasyon. May ilaman na kay kuan man na bottleneck yapon. Oh. Kung walay bottleneck, bot pasabot, walay gisarado nga lane. Oh, sana ora taron. Oo. Mana turon. Haluag na oh. Pwede na mo drop na. Okay naman oh. Wa nagahaot. Ana na may baso. Airport ano eh? Ayun, normal na. Oh, airport to nga. Pinatulangan. Para dito ka tapos dawas ba? 2,000 na sila kabuk, di na sila makahawa na yun, basta basta. Bukan mo sa So okay na no, tapos na yung ano, tapos na yung commotion, tapos na yung tension sa lugar. So ang andito lang ngayon is mga once again no, mga osyosero, mga kapulisan pa rin, andyan pa rin naman sila, tapos media syempre. And ano ba ang masabi natin, so yun, good news no, so congratulations sa lahat kasi yun na nga, mga naapektuhan sa commotion, tension dito sa QOJC area makakadaan na no, so apektado yung mga taga northern part of Davao, yung mga taga Bunawan, Tibongko, Panakan, yung mga taga Landmark 3, taga Panakan relocation. So hindi na sila kailangan magre-routing ng napakalayo sa may Bahada or Arcastillo area, Sa. So yun lang no, maraming thank you. So sana nagustuhan ninyo ang ating biyahe. Sana ay nasiyahan nyo yung mga mata no, sa inyong nakitang highway at mga sasakyan. So next is tingnan natin dito ngayon kung anong meron, kung anong ganap, at makikiusyoso ulit tayo. Bye bye. So yun na, update ho tayo dito ngayon. Latest update coverage dito sa Kingdom of Jesus Christ or QOJC vicinity no, kung saan na-grant nga ng Korte Suprema ang final na TRO no, ng legal counsel ng QOJC na si Israelito Torion no, si attorney. So granant ang kailangan yun nga yung kanilang request or ano tawag doon, yung kanilang final na TRO. So ibig sabihin ho noon ay ano na muna, pansamantala mo ng ipinatigil no ng korte ang paghalubhob sa loob ng QOJC. So ibig sabihin nun ay makakapagpahinga na yung mga kapulisan syempre no, number one din sila talaga na stress no sa sitwasyon, hindi maayos yung sitwasyon nila sa pagtulog. Tapos yung naman yung mga full-time workers ng QOJC, full-time workers sila yung mga tao nakatira community sa loob ng compound ng QOJC compound. So sila yung mga doon nakatira. So makakauwi na sila no, makakatulog sila na maayos kasi nung day 1, day 2 and day 3 karamihan sa kanila ay dito na sa labas natutulog, walang maayos sa tulog gawa nung sa mga hindi nakakaalam nga ulit-ulitin ko, yung mga full-time workers ay walang bahay yan sa labas no, kasi yun na nga, yun na yung tahanan nila sa loob. So ibig sabihin itong QOJC compound ay hindi lang siya sagradong lugar,
hindi lang siya worship area, kundi siya rin ay ano na, tahanan, no? Home, tahanan ng mga KOJC members. Okay, so ngayon proceed tayo dito sa unahan kung ano meron dito. May mga tao, so media, vloggers. So yung mga estudyante dito, no, marami. Ayan si ma'am, for example, yan estudyante yan sila. So happy sila kasi ano, back to school talaga sila. Hindi na sila mag ano, o online class. So gusto man nating mag live streaming pero wala, sinubukan na natin ilang beses tayo nag-attempt pa pero hindi talaga natin magawa sa gawa nung hindi talaga ganoon ka sapat, no, yung lakas ng ating internet connection. So kinulang tayo kaya ito na lang, no, team reply na lang kayo dyan sa mga nag-aabang ng ano natin ng update live, I mean ano, coverage. So congratulations. So, hindi pa talaga sila lahat nakaalis. So di ko alam kung anong iniintay nila. Pero siyempre ano sila, no, isa-isa daw. Isa-isa meaning to say hindi sila sabay-sabay, no, aalis lahat. So one by one. May klase kanya, ma'am, no? Yung mga dito, mga estudyante, iba supporters din. Yan, mga guro. Pero madalas na mga estudyante itong nasa paligid natin, mga kabataan. So yung mga ano, mga full-time workers ando na sa loob ng compound. Kita nyo naman kanina sa ano natin, vlog, sa mga live streaming nila. So dito naman na area ngayon, yung bus na yan na ano yan, no, nakabangga, naka-side sweep ng ano ng sasakyan ulit. So vehicular accident sila. Na ano sila kagad, no, binamanuhan. Pagkabukas talaga ng lugar. Yan. May na side sweep na pick up. So yun, bali okay na tayo dito. Hindi pa lahat ano nakaalis. Dandahan sila ano, one by one, no. Paisa-isa sila na lilisan sa lugar. Mga estudyante. Dito na area, traffic na, no. Ito yung ano, aftermath or ano, yung naiwanang
gulong na sinunog, no, ng ating mga kababayang KOGC members. Na sinunog nila ng ano, day 1, day 2, day 3, pension nila. Day 1 pala. Tabi tayo sa kabila. Dito no, mga supporters din to dito ng KOGC. Nag-aabang, nagmamasid din sila. Nice car. Sana all, no? Ganda. So yun, congratulations, no, sa mga ano, taga KOGC. At least makapagpahinga na kayo. Magiging maayos yung tulog niyo ulit. Although di pa naman talaga yan na 100% na assurance na hindi kayo babalikan nila Tore. So hindi pa sila lahat nakaalis, no? Apoy, oi. Yan yung pangligid ka ni. Ayan na, ito yung ano, ganap dito. Time check. It's 4:21 ng hapon. So kanina, mga bandang alas 2, no? Nakuha ng mga taga rito, taga KOGC ang kopya ng ano nila, ng granted na temporary restraining order. Tanawa na sayaw na oh. Bilo na to video. Ako saman. Ang sayaw. Okay. Nagsayaw. Ang sayaw. Ang member mo te sa ano? Kung partner. Okay. Ikuan ba ka ng ano ni John Fernando sa kuan pasahe? Ay kana ka. Wala. Wala. Member man sila sa kuan ni. Kanina pasahe ba? Wala ka? So yun o. Okay na tayo dito. So yun lang, latest update to dito, latest sa vlog, latest na ganap sa lugar. So okay na, congratulations. Makakatuloy na maayos both parties. Tsaka sa mga naantala or mga naabalang mga commuters na mga taga bandang dito, norte, back and forth or vice versa. So yun, congratulations kasi passable na itong area na to dito. Alright, part 2, no, sa latest update ganap dito sa Kingdom of Jesus Christ or KOGC vicinity, no, kung saan yun na nga, approve na yung ano, TRO na final ng kanilang ano, legal counsel na si Israelito Torion at napurbahan nga ng ano, ng korte. So yun ang gagawin ng mga kapulisan natin dito ay withdraw na sila, aalis na sila. Pero hanggang ngayon andito pa rin sila, no, mga ilang oras na nakalipas bago mula nung natanggap nila yung ano,
yung resulta. So dito pa rin sila. So tinanong ko sila mga pulis, di naman nila alam kung bakit daw andito pa rin sila. Basta ano lang sila, talagang ano lang, antay lang talaga sila ng ano, ng go signal sa head nila na okay, larga na. So yung mga taga dito kanina, taga Jensan yun eh. Mga taga Jensan daw sila. Mix to sila dito, no? May mga taga Oriental, taga Jensan, some part of Mindanao, Luzon. So kahit pa ano na, lilisan na yung mga kapulisan dito sa area, mamayang konti, no? Or kailanman, basta ngayong araw. Pero ano pa rin, no? Strictly ano pa rin, no? Tawag nito, in-implement pa rin nila yung ano, yung parang lockdown style yan. Check upin yung bag, frisking. Tapos tatanungin kung saan pupunta. Pwede ka na pupunta, kunyari meron kang ano, pupuntahan doon sa kabilang lugar, for example LPO. Maglalakad ka lang or ano, may pupuntahan ka sa unahan. Yung Waxis di pa siya open, stop operation pa rin. Tapos yung mga ano naman, mga member ng QOJC ay hindi pa rin sila pwedeng pumasok. Yung iba na andito pa. Gaya nun, for example, ano yan sila, no? Bali, papasok sana din sila sa loob ng ano, compound, pero hindi pa sila makaka-diretso kasi bawal pa. Sabi ko ano, nung tinanong ko pala yung pulis kanina kung may mga mangilan-ngilan na bang ano, mga kapulisan na nakaalis sa lugar, sabi niya wala pa daw. Parang wala pa daw ni isa, sabi niya. Di wala kung totoo o hindi. Sabi niya ay wala pa kahit isa daw ang talagang nakaalis. Tsaka hindi naman siguro sila aalis ng ano, no, kanya-kanya. Siyempre isang ano yan sila, shuttle. May sasakyan yan sila para sabay-sabay na aalis. Kakarga sila ng sasakyan. Tapos sabi pala nung tananong ko naman sila kanina kung saan sila natutulog, no? So yun, sa barracks meron silang barracks sa ano, sa Camp Katipan. Passable na siya pero traffic pa din, no? Kasi nga ano siya, bottleneck dito na area dahil yung ano, isang ano lang, one lane lang dito na area. So asahan natin to mamaya gabi or bukas. Okay na to dito. Talagang lahat ng lanes ay pwede nang madadaanan. So yung mga taga LTO, hindi siya makakasakay doon sa unahan, dito lang siya. So yung mga taga LPO, for example, dyan nakatira sa unahan, dito na area or dito na side, no? Tapos pwede silang bababa dito nung ano pa, nung hindi pa to passable. Tapos lakad nila sa ng konti papunta doon, LPO, lapit na naman eh. Pero ngayon pwede na silang ano, sumakay ng jeep. Yung may mga nakakadaan na, congratulations, Landmark 3.
ano sila no? Failure. So unang attempt si ano pala, if I'm not mistaken, yung isa, may isa pa dito bago pa si Tori. Meron na isang ipinadala dito yung si ano, si Marvel, na yun nga leader no, team leader ng kapulisan dito, na yun nga hulihin si Pastor Apollo Kibuloy. Pero dahil nga failure, pinalitan no, ipinalit itong si ano, si Tori. Ngayon failure ulit. Kaya sino kaya ang ipapadala next time, kasi di pa to tapos eh. TRO lang. Babalik pala yan sila ulit ah. So okay na tayo dito, yun lang no. Basta sure na tayo dito na itong mga kapulisan ay magano na to dito, magwi-withdraw to sila mamaya no. Aalis na to sila. Hindi natin alam kung anong oras talaga exactly na sila aalis, lilisan sa area. Basta sila yan no, aalis na ngayon no. O kung hindi man ngayon, baka bukas pa no. So okay na tayo. Ako na rin ay uuwi na. Makapagpahinga na rin tayo no. Hindi na tayo ano pa no, mag-aabala pa sa ano. Hindi na tayo maaabala pa masyado na mapupunta dito. Makiusyo sa titingin no, sa maaring mga kaganapan dito sa lugar. College of Business Education. Mas estudyante yan sila ng ano, GNC, Jose Maria College. Bawal silang ano, pumasok. Sila ma'am is ano, Waxis empleyado. Okay lang, bawal muna, wag muna ipilit. Basta ano naman yan sila, aalis na din naman na. Makasunod masakyanan. Commute yaw. Ay mo dito. Okay lang, mas estudyante no, tsaka empleyado sa Waxis.
Okay lang yan, di mo sila makapasok. Ano din naman eh. Aalis din naman sila after. Makapasok na sila kasi aalis din naman itong mga to. Sila sir, mga kapulisan na. Ano po yung instruction? Ano po yung bawal? Babalik siya. Hindi natin kailangan natin yung babalik. Basta napapasok yung mga tao, binabawal nyo. Sir, tama po ba yun? Uulitin mo sarap. Bukas na po. Ito una natin, sambay ng Pilipino. Bukas na po. Mga kababayan, bukas na po ang daan. Tignan nyo, kung ako sasakyan ako dyan, nakakapasok ako doon. Tignan, nilisan nyo to. Dadaan ako, haharangin ako. Saan ang pinaharang? May instruction daw po sa kanya. Kung halimbawa, nasakay ako ng sakit, yung makikita, makakapasok na ako doon. Hinahanapan ko po. Ayun sir ha. Gina G, kuyang vlogger no. Gina G. Gigil na gigil. Si kuyang vlogger gigil na po. Sige. Laban lang, laban. Bakit pagkahuman niya, sige ha. Yaw-yawan, balitan mo niya sa Bible study, nag-aalag ng enlightenment. Pero okay naman kayo. Istorya. Nakakar misla ko niya, tao, di ba? No? Asa naman na. Pagkahuman na niya, makita na ako kayaw-yawan. Lalit ko tindugon tao niya, dito mo ka. Mga taga QOGC, no? Bawal pa silang pumasok. Di ba kayo, no? Oh, bawal pa. Pero ang mga ano lang, dadaan lang dito, wala problema naman. Yung mga hindi naman papasok doon sa loob. Pag nakasakyan na. Taxi, di naman makasunod taxi dito, no? Bawal po. Dili man lang sulod dito. Hindi ra media sa malapit na. Okay. Pero dili dito agi. Mao. Agi naman ako. Ang kuan manggod pod, ang mga pulis, kuan gina sila pag sa ilang usay tugon sa ilang amo. Pag may magbawal, bawal lang, bawal lang yun. Di pwede. So kung sila authority gyud, authority ba? Pag may dili gyud. Pag yung bawal gyud, di ba? Wanay explain. Tama ba ko sir? Tama ba? Pag may magbawal gyud, no? Wanay explain. Tuma na lang, balaod. Ano masasabi niyo dito? Presidente na mismo nagsabi walang baril daw. Mga armado daw, walang baril. Isap na isap. Presidente na nagsabi. Ito isap. Ano may baril? Mga baka. Sabi ng presidente, wala daw baril. Pumasok daw siya daw. Wala daw baril. Wala sa baril. So itong mga katabi pala natin dito ngayon, mga ano sila, QOGC members. Ito sila. Yeah. Mga QOGC members sila. May baril dala sunod. Wala yung mga baril dala sunod. Yari talaga sila. Pumasok doon. Video na yan. Buha na sila lahat ng video. May mga baril silang dala. Mahaba pa. Ayun na, baka yun na yung shuttle nila na ano.
sasakyan ng mga pulis para maging okay na to dito. Puntahan nyo sa DCRH. I-save nyo na yan. Baka i-delete pa nila. Ayan. I-save nyo na. Hindi, download nyo. Walang daw baril yung mga pumasok sa Pilipinas. Ano kayo isip? Ilakaw na mo ron kay doon ninyo permanente ang gahong sa yuta na gahong samahan mo yung sandalan kay mo na tinuod wala itong pakamatyan. Ang dami nakapatong sa table. Wala daw armas. Kahit isa, wala. Hindi, makalagot kita dyan sa Pilipinas. So ano daw may statement pala si si BBM na armless daw yung Armless? Oo, walang mga baril ang mga kapulisan na nanloob. Pero yun pala, meron pala daw, may mga sila. May na-upload sila mga video na mga matataas na mga armas. Ba't kailangan bigay ng statement na hindi totoo? What's the point? Pero lang tuloy lang tayo dito rules lang yung camera rules lang tayo dito. Basta yan sila. Ready na sila, aalis. Ayun, alisan na sila. Bye. Salamat sa abala. Salamat sa abala. Value lang na sila tuwan duty. Discharge na sila. Discharge lang yan. Unang sasakay. Tapos para hindi mo sila. Tagal sa kapitan ito eh. Pero sa sunod ka ba? Wala pa yung nakagawa. So yun okay na tayo dito. Kita naman natin na yung mga kapulisan ay yun dahan-dahan unti-unti na sila sumasakay sa shuttle nila. Discharge na sila. So yun lang siguro at uuwi na tayo. Alis na tayo dito sa lugar. At maraming thank you. So yun lang. So natapos din kahit paano for the meantime ang tension dito. So makapagpahinga na lahat back to normal na. So aabangan natin kung ano pang magiging kasunod nito. Hindi natin alam kung hanggang ilang days effective or ilang weeks effective ang kanilang binigay na TRO. So yun na siguro. Bye bye and ingat. Happy weekend. Hindi pala. So yun lang. Happy viewing sa lahat.